si Jesus papalabas ng Jerusalem sa lugar na kung tawagin ay Bungo. Itinako siya doon kasabay ng dalawang salarin sa magkabilang tabi niya. Praise. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa at sandali po natin putulin ang ating pong panoorin Binigyan ko na nga siya ng pagpapakinggan upuan ng maiksing pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Sinabi po sa salita ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi mga minamahal, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi ganap na maunawaan ng maraming mga tao na katulad mo at katulad ko. Sapagkat ang pag-ibig na ito ay naipapadama ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Katulad dito sa ating panoorin kung saan ito po'y pagsasalarawan kung paanong pinako ang ating pong Panginoong Yesus. Paano magiging larawan ng pag-ibig ang ginawa ng Panginoon na pagkapako sa krus. Nais ko pong dalhin ngayong gabi sa bawat isa ang mahalagang salita ng ating Panginoon sa aklat po ng Colossus chapter 1 verse 20 hanggang sa verse 22. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga taga-Colossus, kabanatang 1 sa talatang 20. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o maging sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at sa inyong pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos nang sa gayon ay maharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Pagpalain po ang pagkabasa ng sagradong salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, ngayong gabi, Panginoong Diyos, salamat sa napakabuting pagkakataon ng bawat isa'y narito, Panginoong Diyos, ang aking dalangin, Panginoon, magpakahayag ka nga sa bawat pakinig ng bawat isang narito, Panginoon, ikaw ang mangusap sa kanilang mga puso't kaisipan, O Diyos. Ikaw nga po ang magsalita, gamitin mo lamang na instrumento ang labing laman ng iyo pong lingkod, Panginoon. May bahagi nawa na may kapangyarihan sa bawat buhay, Panginoong Diyos, ang mga salita mo, Diyos. Pagpalain niyo ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayong gabi, mga minamahal, napakaliwanag ng sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. At unless na meron pong magpaunawa sa atin, hindi po natin ganap na malalaman at maunawaan ang kalooban ng Diyos at ang kanyang ginawa at ang kanyang pag-ibig sa atin. Katulad ng aking binanggit kanina, mga minamahal, ang mga tao ay mahal na mahal ng Diyos. Katunayan,
hindi kailanman inisip ng Diyos ang anumang masama para sa mga tao. Ano po masasabi? Ang likhain ng ating Panginoon, ang ating lupang tinatahanan, ay makikita po natin na inihanda ng Diyos ang pinakamabuti para sa tao. Andyan ang lahat ng kanyang mga nilikha para ito ay tumugon sa pangangailangan ng tao. Sa madaling salita, unang nilikha ng Diyos ang pangangailangan ng tao bago ang tao mismo. Hindi niya inunang nilikha ang tao, sapagkat kung mangyari yon, ang pangangailangan ay hindi matutugunan. Nilikha ng Diyos ng ating Panginoon ang tao na kung saan napaka-espesyal, nilagay tayo sa isang lugar na napakaganda, sa halamanan ng Eden, na kung saan tayo po hindi mahihirapan. Katunayan, tayo nilikhang walang kamatayan, nilikha tayong walang karamdaman, nilikhang tayo ayon sa orihinal na disenyo na walang pagtanda. Pero ngayon, mga minamahal, nangyari ang di inaasahan. Ang tao'y napasok ng temptasyon at nahulog sa pagkakasala. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa napagandang pangako ng Diyos, makakain ninyo ang lahat ng bunga doon sa halamanan ng Eden. Makakain nyo lahat maliban sa isang bunga ng puno, ang pagkaalam ng mabuti at masama. At kapag kayo'y kumain niyaon, walang pagsala na kayo ay mamamatay. Ibig sabihin, wala pong disenyong Diyos sa atin ng kamatayan, ng karamdaman, ng pagtanda. Pero dahil sa maling pagpapasya, mga minamahal, ang napagandang disenyo ng Diyos ay nasira. Ngayon, mga minamahal, ang tao ay nakakaranas ng mga bagay na ito. Tayo po'y nagkakaroon ngayon ng sakit. Kung ikaw ay may sakit ngayon, yan po ay resulta ng kasalanan na nagawa ng tao mula kay Adan at hanggang sa mga sumunod na salinlahi. Kung ikaw ngayon ay tumatanda, nung una, bata-bata ka pa, pero pag nag-edad ka ng 20, 30, 40, medyo maedad na. Amen? Kapag ikaw ay pumalo na ng 30, 40, amen, nangangalhati na ang buhay natin. Pero original na disenyo, wala sana tayo. Amen? Ng pagtanda, lalo na ang kamatayan, mga minamahal, ay hindi dinisenyo ng ating pong Panginoon. Pero nang dumating ang kasalanan, amen, naging napakasama ng kalalagayan ng tao. Dahil sa likod ng kasalanan ay may mga sumpa, mga minamahal. Ang sumpa ng kasalanan, sinumpa ng Panginoon ang mga tao dahil sa maling pagpapasya. Sinumpa ang babae, sinumpa ang lalaki, sinumpa ang lupa na meron tayo, at sinumpa pati ang mga hayop dahil sa ahas na ginamit ni Satanas upang dayain ng mga tao. Ngayong gabi, mga minamahal, kahit ang pag-ibig ng Diyos ay sumasagana, ngunit dahil sa kasalanan, hindi pwedeng magsama ang kabanalan ng Diyos at ang kasalanan ng tao. Ito'y kinakailangan ng ating Panginoon, ngunit dahil ang pag-ibig niya ay sumasagana, siya ay gumawa ng paraan. Noong unang panahon na wala pa ang ating Panginoong Hesus, hindi pa siya bumababa mula sa kalangitan, ang tao, dahil sila'y nagkasala, kinakailangan nilang pumatay ng mga hayop. At pagkatapos sa mga pinapatay nilang hayop na tinalaga ng Diyos upang ito'y maging karapat-dapat, patutuluin yung dugo. At pagtulo ng dugo mula dun sa pinatay na hayop, dun titingnan ng Diyos ang bawat kasalanan ng mga taong nagkakasala sa Kanya, at siya ipapanalangin sa pamamagitan ng pagpatay ng hayop na yun, ang pagtulo ng dugo ng hayop na yun, yun ang magiging kabayaran ng kasalanan na Kanyang ginawa. Kaya noong unang mga tao, pag nagkasala, kinakailangan marami silang mga hayop na inaalagaan para sila'y maging karapat-dapat sa Diyos. Ang minamahal, ang bagay na yun ay naging napakahirap sa mga una na mga tao, mga minamahal. Kaya naman, ang pag-ibig ng Diyos, amen, na sumasagana sa atin, ang ginawa niya, instead na ang tao ay kumuha lagi ng mga hayop na papatayin upang sa tuwing sila'y magkakasala, ay ito'y iharap sa Diyos at patutuluin ng dugo. Ginawa ng Panginoon ang pinakamabuti. Ano ang kanyang ginawa? Ng ating Ama sa langit, ang sabi ng Biblia, ang kanyang anak ay pinababa niya dito sa lupa sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Diyos anak, nagkatawang tao
Men, upang sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang dugo, mga minamahal, na siyang naging sakripisyo para sa lahat ng mga tao. Hindi na kailangang magpatay ng hayop na katulad nung ginagawa nung una, kundi sapat na ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na napako sa krus ng Kalbaryo at ang pagtulo ng kanyang banal na dugo, doon natitingnan ng Diyos ang mga tao. Sa madaling salita, sa bawat sumampalataya sa anak ng Diyos na napako sa krus, hindi natitingnan ng Panginoong Ama sa langit ang ating Diyos, ang mga tao sa kanyang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus, na ang mga tao ay sumampalataya na siya'y namatay. Parang ganito, kung si Jesus ay namatay para sa akin, ibig sabihin, titingnan ng Diyos ang aking kasalanan sa pamagitan ng dugo na nabuhos at sa magitan ng parusang tinanggap ng Panginoon ngayon, malilinis ang aking kasalanan. Ito po ang ibig sabihin, mga minamahal, ng tagumpay ng Panginoon na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang pagkamatay niya sa krus ay hindi mawalan ng kabuluhan. Alam nyo, ngayong gabi, mga minamahal, sa totoo lang, ang nangyari sa ating Panginoong Hesus, ngayon, simbolismo ngayon ng tagumpay ang krus. Ngayon, simbolismo ngayon ng tinatawag na hindi lamang tagumpay. Simbolismo ngayon ng tinatawag na pananampalataya ang krus. Simbolismo ngayon ng pag-asa ang krus. Pero bago yun, isipin ninyo kung bakit nangyari ang ganitong mga bagay. Ang krus ay isang uri ng parusa sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, pag ikaw'y pinako sa krus, ibig sabihin ikaw ay makasalanan, ibig sabihin ikaw ay pusakal na kriminal sa kanilang panahon. Pero si Jesus na walang ginawa na kahit ano, mga minamahal, wala siyang ginawang kahit maliit na kasalanan, pero bakit siya'y napako sa krus, mga minamahal? Sapagkat sa kadahilan ng ito ay upang dalhin niya ang lahat ng kasalanan ng tao mula sa kanyang panahon ng kanyang pagkapako hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa darating pa, mga minamahal. Sa totoo lang, ang krus ay sumpa. Ang krus ay kahihiyan. Kapag ibinitin sa krus, ang sabi ng mga dalubhasa sa pag-aaral, ang mga pinapako sa krus, wala talagang saplot, hinuhubaran talaga nila, nilalagay sa kahihiyan. Ang sabi nga ng salita ng Panginoon, amen, nang mabayupay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon, upang siya ay tanggapin bilang isang sumpa. Amen, nasabi ng Bible, Galatians chapter 3 verse 13, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Isang Roman execution, isa pong uri ng tinatawag na grave na punishment o yung pang parusang pinakamabigat na binibigay sa isang matinding kriminal, mga minamahal. Pero salamat ang ating Panginoon, hindi niya inari na ika nga, mga minamahal, ang kahiyang ito, kundi pagkos ito'y kanyang tinanggap, hindi niya itinanggi, hindi niya itinatwa, kundi pagkos siya'y nagpakababa sa krus upang ang lahat ng mga tao na sumampalataya sa kanya, mga minamahal, ay maligtas. Ang lahat ng mga taong sumampalataya sa kanya ay hindi natingnan ng Diyos bilang makasalanan, kundi sila'y mga taong tinubos sa pamamagitan ng dugo at ang kanyang pagpapakababa sa krus o hanggang kamatayan. Ang sabi ng Biblia, aklat ng Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 9, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ang kanyang pagkapantay sa Diyos, kundi pagkos sinubad niya ito, siya'y naganyong alipin, nakitulad sa mga tao, palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya siya na may pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng mga pangalan. Mga minamahal, siyang walang kasalanan ay nagdusa na tila
may kasalanan upang tayong mga makasalanan ay maalis, mapawi, mapatawad ang ating mga kasalanan. Siyang walang kamatayan, mga minamahal, ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao upang siya na walang kamatayan ay magtamasa ng kamatayan, mga minamahal, na siya'y mamatay para sa ating lahat upang tayo na mga may kamatayan ay magtamasa naman ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, kung ang pangarap mo hanggang dito lang sa lupa, mababaw na pangarap yan. Mga minamahal, kung ang plano mo hanggang dito lang sa lupa, maiksing pangarap yan. Ngayong gabi, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan ay nihanda ng Panginoon para sa lahat. Amen? At huwag nawang mawalang kabuluhan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayong lahat ay mahal na mahal ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit siya bumaba, nagpakababa, na ganyong tao upang lahat ng mga tao ay mailapit niya sa ating Diyos ang masalangit. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, hindi ko na pakakahabain ang pangangaral na ito. Amen? Kundi bagkus, sa pamagitan ng ating pong pagpapasya, sa pamagitan ng ating pong pananampalataya, amen, lagi nating alalahanin ang pagtitiis na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayong gabi, kung tayo sasampalataya sa Kanya, napakaganda ng benepisyo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga ng salita ng Panginoon, amen, ang pananampalataya, ito'y bunga ng ating napakinggan. Ngayong gabi, meron po tayong napapakinggan patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaunting testimonya, hindi po ganito ang aming ginagawa nung una. Malayong-malayo sa buhay na meron kami, mga minamahal. Ang buhay namin ay napakasama, napakagulo. Ang pamilya namin ay puno ng tinatawag na kaguluhan sa loob ng tahanan. Ngunit salamat sa kabutihan ng Diyos na bago mauli ang lahat, ay kami naabot ng salita ng Panginoon. May nangaral sa amin ang salita ng Diyos. Katotohanan, maikling patotoo, mga minamahal, kasama ko ngayon ang aking pamilya, ang aking asawa, dati kong live-in partner, ngayon ay asawa ko na, at ang aking tatlong anak, nung una'y dalawa pa lang. May pagkakataon sa aming buhay na muntik mapatay ng aking asawa o ang aking live-in partner dati bago ko naging asawa, ang aming dalawang anak. Dahil nga kami malayo ang pamumuhay sa meron na ngayon ay meron kami, mga minamahal. Ngunit salamat sa kabutihan ng Panginoon. Kami naabot ng Kanyang salita. Naihayag sa amin ang pananampalataya na kahit anong sama ng aming buhay, kahit anong laki ng aming kasalanan, at kahit anong gulo ng aming pamilya, kami na isaayos sapagkat merong pagtatagumpay kung meron pakikipagkasundo sa ating Panginoon. Ito po yung dahilan kung bakit tayo makikipagkasundo ngayon sa ating Panginoon. Ianyang ko pong bawat isa, kung narinig mo ang tinig na ito, mahal ka ng Panginoon. Nais ng Panginoon na tanggapin nating lahat si Jesus bilang alay at handog para sa ating lahat sa ikatutubos ng ating kasalanan at higit sa lahat, ikaw aayos ng ating kalalagayan. Pwede po ba kanya yan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo? Amen. At kami po'y mananalangin para sa bawat isa, pero mas mabuti kung tayo po'y dadako rito sa unahan para higit po nating maunawa ng maiksing instruction. Mga minamahal, ginawa na po namin ito 17 years ago. Tinanggap ko si Jesus sa aking buhay. Dating drug addict, ating magiinom, puro bisyo, immoral, kung sino-sino ang nagiging mga karelasyon hanggang sa dumating sa punto na naging napakasama ng aming buhay. Okay na dyan, bro. Dito ko na lang. Yan. Okay, so simple lang po ang ating gagawin. Susundan nyo lang ang aking pong panalangin na ito'y po'y para sa inyo. Ako lang ang maglilid sa inyo ng panalangin na ito. Nanggagaling sa ating mga puso at sincero ang ating kalooban. Yuko natin ang ating mga ulo, pigit natin ang ating mga mata. Banggitin po natin ang ganitong panalangin na nagkakarinigan. Ibig sabihin, sa malakas na tinig, ay po'y manalangin sa ating Ama sa langit. Ganito po ang panalangin. Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. Sige po, laksan niyo po. Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. Na makapangyarihan. Na makapangyarihan. Salamat. Salamat. Sa iyong mga salita. Sa iyong mga salita. Na aming napakinggan. Na aming napakinggan. Salamat. Salamat. Sa iyong pag-ibig. Sa iyong pag-ibig. Na ibinigay mo. Na ibinigay mo. Ang iyong bugtong na anak. Ang iyong bugtong na anak. Upang sa pamamagitan. Upang sa pamamagitan. Ng kanyang kamatayan. Ng kanyang kamatayan. Doon sa krus. Doon sa krus. Ay kami. Kami. Ay mapatawad. Ay mapatawad. Malinis. Malinis. Sa iyong harapan. Sa iyong harapan. Kaya naman. Kaya naman. Hinihingi po namin. Hinihingi
Hinihingi po namin ang iyong kapatawaran ang iyong at ang kapatawaran regalo at ang regalo na nakaloob buhay buhay na walang hanggan. na walang hanggan. Panginoong Yesus, Panginoong Hesus, tinatanggap kita natanggap kita sa aking puso sa aking puso bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Maraming salamat Maraming salamat sa kaligtasan kaligtas at buhay na buhay. walang hanggan. Ito ang aking panalangin Ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako na lang po ang mananalangin, amang banal na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, mula sa iyong trono, Panginoong Diyos, narito, Panginoon, ang bilang ng mga kaluluwa, Panginoong Diyos, na tumanggap sa iyo mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad, Panginoong Diyos. Ang aking dalangin, ikaw magpaka ng kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Ikaw magpaunawa, magpakahayag ka, Panginoon. Reveal yourself unto them, O God, I pray. Ngayong gabi, Panginoong Diyos, O God, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, Panginoong Diyos, sa mga dakong espiritual, Panginoong Diyos, managana, Panginoon, ang iyong pagkilos. Ang aking dalangin, Panginoon, na magbunga ang bawat salita mo, Panginoon, na kanilang tinanggap, lalo na ang kanilang pananampalataya, Panginoong Diyos, maranasan nila, Panginoon, ang pinakamabuti na iyong inihanda. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede ba natin palapakan ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. So, makakabalik na po kayo sa upuan. Mananawagan lang ako ng isang maikling panawagan sa mga may sakit at karamdaman. Marahil ikaw ay may sakit ngayon, ubos, sipon, sakit ng ulo, lagnat, cancer, sakit sa puso, sakit sa baga, o kaya naman ay rayuma, anumang klaseng sakit yan, pwede nating ipanalangin sapagkat siya na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, siya na nagkaroon ng latay, mga minamahal, sa kanyang katawan, ay siya ring nagbigay ng kagalingan sa atin kung tayo sasampalataya sa kanya. Ito po'y pinangako ng ating Panginoon, sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng tinatawag na kagalingan at katuparan, men, sa mga pangako ng Diyos. Pero bang may sakit dito ngayong gabi? Men, kayo maaari namin may panalangin. Pwede po namin kayong ipag-pray kung meron kayong sakit. Men, meron na kailangan na kayo mag-maintenance dahil sa mga sakit na yun, anumang klase yan, pwede natin ipag-pray ngayong gabi sapagkat nakakita na po kami na maraming himala ng ating Panginoon. Pero kaming pinanalangin na ilang panahon ang nakalilipas, isang babaeng nakaratay, budot-bulat na, nakadiaper, at siya ay merong dextrose, may nakalagay sa kanyang ilong, dun siya kumakain, di nakakapagsalita, di nakakabangon. Pero salamat biyaya ng Panginoon, after ng aming may panalangin, ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Wala kaming kakayanang magpagaling, tanging Diyos lang ang kayang magpagaling sa lahat ng mga tao. Oo, kailangan natin ng medisina, kailangan natin ng doktor, pero higit sa lahat ang Diyos ang dakilang manggagamot ng ating pong karamdaman at nagbibigay ng lunas sa ating mga buhay. Okay?